Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang hindi tayo magagapi kung aasa tayo kay Kristo sa lahat ng bagay. Ang babasahing mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 16 na kabanata. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Itatabi kayo sa mga sinagoga at darating ang panahon na iisipin ng sinumang pumatay sa inyo na sa paggawa nito ay naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin ng mga tao ang mga bagay na ito sa inyo dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Ngunit sinabi ko ito sa inyo upang kapag dumating ang oras na gawin nila ang mga bagay na ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa pasimula, sapagkat kasama ninyo ako. Ang gawain ng banal na Espiritu. Ngunit ngayon, ako ay papunta sa Kanya na nagsugo sa akin. Gayon may walang sino man sa inyo ang nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sinabi ko na sa inyo, ang inyong mga puso ay puno ng kalungkutan. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas mabuti para sa inyo na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang katulong ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung aalis ako, ipapadala ko siya sa inyo, at pagdating niya, patutunayan niya sa mga tao sa mundo na sila ay mali tungkol sa kasalanan at tungkol sa kung ano ang tama at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan dahil hindi sila naniniwala sa akin. Mali sila sa kung ano ang tama dahil pupunta ako sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. At sila ay mali tungkol sa paghatol, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit ngayon ay sobra-sobra na para sa inyo para mabata. Gayunpaman, kapag dumating ang Espiritu na naghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili niyang autoridad, kundi magsasalita siya tungkol sa kanyang naririnig at sasabihin niya sa inyo ang mga bagay na darating. Bibigyan niya ako ng kaluwalhatian dahil kukunin niya ang sinasabi ko at sasabihin ito sa inyo. Lahat ng mayroon ng aking Ama ay akin. Kaya nga sinabi ko na kukunin ng Espiritu ang ibibigay ko sa Kanya at sasabihin ito sa inyo. Kalungkutan at kagalakan. Sa kaunting panahon ay hindi ninyo na ako makikita, at pagkatapos ng ilang sandali mamaya ay makikita na ninyo ako. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagtanong sa kanilang mga sarili, ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi niya sa atin na sa kaunting panahon ay hindi natin siya makikita, at pagkatapos ng ilang sandali mamaya ay makikita natin siya. At sinabi din niya, ito ay dahil pupunta ako sa Ama. Ano ang ibig sabihin nitong kaunting panahon? Hindi natin alam kung
ano ang sinasabi niya. Alam ni Jesus na gusto nilang tanungin siya, kaya't sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko, sa kaunting panahon ay hindi ninyo na ako makikita, at pagkatapos ng kaunting panahon mamaya ay makikita ninyo na ako." Ito ba ang tinatanong ninyo sa inyong sarili? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kayo ay luluha at iiyak, ngunit ang mundo ay matutuwa. Kayo ay malulungkot, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang isang babae ay malapit ng manganak, siya ay nalulungkot sapagkat ang kanyang oras ng paghihirap ay dumating na. Ngunit kapag ang sanggol ay ipinanganak, nakakalimutan niya ang kanyang paghihirap dahil siya ay masaya na ang isang sanggol ay ipinanganak sa mundo. Ganyan rin ang kalagayan ninyo. Ngayon ay malungkot kayo, ngunit makikita ko kayong muli, at ang inyong mga puso ay mapupuspos ng kagalakan, ang uri ng kagalakan na hindi maaaring alisin ng sinuman sa inyo. Kapag dumating ang araw na iyon, wala na kayong hihilingin sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ibibigay sa inyo ng Ama ang anumang hingi ninyo sa Kanya sa aking pangalan. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihingi ng anuman sa aking pangalan. Humingi at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kaligayahan ay maging ganap. Tagumpay sa mundo. Gumamit ako ng mga talinghaga para sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Ngunit darating ang panahon na hindi na ako gagamit ng mga talinghaga, kundi magsasalita sa inyo ng payak tungkol sa Ama. Kapag dumating ang araw na iyon, tatanungin ninyo siya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi na hihilingin ko sa Kanya para sa inyo, dahil ang Ama mismo ay nagmamahal sa inyo. Mahal kayo niya dahil mahal ninyo ako, at naniniwala kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Ako nga ay nanggaling sa Ama, at ako ay naparito sa sanlibutan, at ngayon aalis na ako sa mundo at pupunta sa Ama. Pagkatapos sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Ngayon ay nagsasalita ka ng malinaw, nang hindi gumagamit ng mga talinhaga. Alam namin ngayon na alam mo ang lahat. Hindi mo kailangan na may magtanong sa iyo. Dahil dito, naniniwala kami na ikaw ay nagmula sa Diyos." Sinagot sila ni Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Parating na ang sandali at narito na kayong lahat ay mangangalat, bawat isa sa kanyang sariling tahanan, at ako ay may iwang mag-isa. Ngunit hindi talaga ako nag-iisa, dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa sa akin. Pahihirapan kayo ng mundo, ngunit maging matapang kayo, natalo ko na ang mundo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagninilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 16 na kabanata, mga talata 16, 19 hanggang 24 at 32.
hanggang 33. Sa kaunting panahon ay hindi ninyo na ako makikita, at pagkatapos ng ilang sandali mamaya ay makikita na ninyo ako. Alam ni Jesus na gusto nilang tanungin siya, kaya't sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko, sa kaunting panahon ay hindi ninyo na ako makikita, at pagkatapos ng kaunting panahon mamaya ay makikita ninyo na ako." Ito ba ang tinatanong ninyo sa inyong sarili? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kayo ay luluha at iiyak, ngunit ang mundo ay matutuwa. Kayo ay malulungkot, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang isang babae ay malapit ng manganak, siya ay nalulungkot sapagkat ang kanyang oras ng paghihirap ay dumating na. Ngunit kapag ang sanggol ay ipinanganak, nakakalimutan niya ang kanyang paghihirap, dahil siya ay masaya na ang isang sanggol ay ipinanganak sa mundo. Ganyan rin ang kalagayan ninyo. Ngayon ay malungkot kayo, ngunit makikita ko kayong muli, at ang inyong mga puso ay mapupuspos ng kagalakan, ang uri ng kagalakan na hindi maaaring alisin ng sinuman sa inyo. Kapag dumating ang araw na iyon, wala na kayong hihilingin sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ibibigay sa inyo ng Ama ang anumang hingin ninyo sa Kanya sa aking pangalan. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihingi ng anuman sa aking pangalan. Humingi at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kaligayahan ay maging ganap. Parating na ang sandali at narito na kayong lahat ay mangangalat, bawat isa sa kanyang sariling tahanan, at ako ay may iwang mag-isa. Ngunit hindi talaga ako nag-iisa, dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa sa akin. Pahihirapan kayo ng mundo, ngunit maging matapang kayo. Natalo ko na ang mundo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa dakilang Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa araw na ito. Sa araw na ito, isa na namang magandang artikulo ng pagninilay ang nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay sinulat ni Johnny Yoder, o may initial na JEY, at pinablish sa Our Daily Bread magazine. At ito ay pinamagatan niyang The Christ of Christmas. Salin sa ating wika, ang Kristo ng Pasko. Ayon kay JEY, isang Pasko, isang nasisira ang loob na Kristiyano ang nagsabi sa kanya, ang pagdating ni Kristo sa lupa ay may kaunting pagbabago sa buhay ko. Marami pa rin akong pagsubok. Dahil dito, si JEY ay napaisip tungkol sa pagkakaibang nagawa ng buhay ni Jesus. Pinagnilayan daw niya ang apat na katotohanan ito. Ang unang katotohanan, si Jesus ay hindi nanatiling sanggol. Lumaki siyang malakas sa espiritu. Basahin ang Lucas, 2 kabanata, talata 52.
Si Jesus ay lumaki kapwa sa katawan at sa karunungan na nagkamit ng pabor ng Diyos at ng mga tao. At nagkaroon din si Jesus ng mabisang ministeryo at pagtuturo at pagpapagaling. Basahin ang Mateo, 9 na kabanata, 35 talata. Naglibot si Jesus na binisita ang lahat ng mga bayan at mga nayon. Nagturo siya sa mga sinagoga, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian, at pinagaling ang mga tao sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang ikalawang katotohanan, ang ating Panginoong ipinako sa krus ay hindi nanatili sa libingan. Siya ay bumangon upang maging ating buhay na tagapagligtas. Basahin ang mga sumusunod na ebanghelyo at magsimula tayo sa Mateo, 28 kabanata, mula unang talata hanggang 7. Pagkatapos ng Sabat, ng madaling araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumunta upang tingnan ang libingan. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato at umupo doon. Ang kanyang anyo ay parang kidlat at ang kanyang mga damit ay puti na parang nyebe. Sa sobrang takot ng mga gwardya ay nanginig sila at naging parang mga patay na tao. Kinausap ng anghel ang mga babae. "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya dito. Siya ay binuhay tulad ng sinabi niya. Hali kayo dito at tingnan ninyo ang lugar kung saan siya nakahiga. Umayo agad ngayon at sabihin sa kanyang mga alagad, siya ay binuhay mula sa kamatayan at ngayon ay mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At pagkatapos, basahin ang pahayag, unang kabanata, 18 talata. "Ako ang buhay. Ako ay patay, ngunit ngayon ako ay nabubuhay magpakailanman. Mayroon akong awtoridad sa kamatayan at sa mundo ng mga patay." Ang ikatlong katotohanan, ang ating muling nabuhay na tagapagligtas ay hindi nanatili sa lupa. Umakyat siya sa langit upang ihanda ang isang lugar para sa atin at ipinadala ang banal na Espiritu upang manahan sa atin. Basahin ang mga sumusunod na ebanghelyo. Magsimula sa Juan, 14 na kabanata, mga talata 2 at talata 25 at 26. "Maraming silid sa bahay ng aking ama, at ako'y pupunta upang maghanda ng lugar para sa inyo. Hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ganoon. Sinabi ko na ito sa inyo habang kasama pa ninyo ako. Ang katulong, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Pagkatapos ay isunod nating basahin ang Gawa, unang kabanata, 9 na talata. Pagkatapos sabihin ito, siya ay dinala sa langit habang siya ay kanilang pinagmamasdan, at isang ulap ang nagtago sa kanya sa kanilang paningin. Ang huli at ika-4 na katotohanan,
ang ating umakyat na Panginoon ay hindi mananatili sa langit. Babalik siya para iuwi tayo para makasama siya. Basahin ang Juan, 14 na kabanata, 3 talata. At pagkatapos na ako'y makaalis at makapaghanda ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at susunduin kayo upang kayo ay naroroon kung saan ako naroroon. Sa artikulo ni J.E.Y. isinulat niya ang mga ito. Ang kapanganakan ni Kristo ay gumawa ng isang pagbabago, ngunit hindi ito nangangahulugan na magkakaroon tayo ng isang buhay na walang problema. Sinabi ni Jesus, "Pahihirapan kayo ng mundo, ngunit maging matapang kayo, natalo ko na ang mundo." Juan, 16 na kabanata, 33 talata. Patuloy pa ni J.E.Y. Dahil ang presensya at kapangyarihan ni Kristo ay nasa loob natin, magwawagi tayo sa mga pagsubok. Iyan ay batayan para sa mabuting kaligayahan. At sa pagtatapos ni J.E.Y. sinulat niya, sa halip na madaig tayo ng mga pagsubok, harapin natin ang mga ito ng may kumpiyansa dahil si Kristo nga ay gumawa na ng pagbabago. Sana po, tulad ko rin ay nakapulutan ninyo ng aral ang reflection article ni Joanny Yoder na ipinabli sa Our Daily Bread Magazine. At bago ako tuluyang magpaalam, hayaan mong iwan ko para sa iyo ang siping ito na sinulat ni Mr. Dennis Dihaan. Sinabi ni Jesus na mahihirapan tayo sa mundong ito na puno ng kasalanan, ngunit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Magbibigay siya ng kapayapaan at kagalakan sa loob. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.